Welcome sa Oragon Official Vlog. So dahil napakita ko na sa inyo ang pagporma ng poste at kung ano ang diskarte ng pagporma ng poste para di mawala layout ng ating bahay, at napakita ko na rin sa inyo yung part number 5 para sa ating ginagawang bahay. Ngayong araw na to ay papakita ko na rin sa inyo ang part number 6. Ang sukat ng ating ginagawang bahay ay 5x6. So may isang kwarto at may isang CR at may lababo at teres. So dahil nagpuporma na ng biga ang ating mga kasamahan, dadako naman tayo sa diba talaga pagka sobrang gwapo natin sa nagtatrabaho, nginit-nginit. Dahil nakapagporma na tayo ng poste at nakapagbuhos at kinalas na rin natin yung forma ng ating poste. So dadako naman tayo dito sa pagkabit ng canopy. Yung ginagawa natin dyan, galing sa ating poste 90 cm yung palabas ng ating poste, yung lapad, at galing sa ilalim ng biga aangat tayo ng 4 inches para yung pinakakapal ng ating slab sa canopy. So yung nakikita nyo na bakal na apat na naka-offset sa ating biga, shaded wrap natin yon para yun yung magiging guide nya para sa ating lalatagan na bakal para sa ating canopy na ginagawa. So para magawa natin ng maayos, syempre gumamit tayo dyan ng level natin yung ilalim ng ating biga, pinasa natin yan sa pinapakuan natin para yun magiging guide ng ating railing sa ating canopy. At pagkatapos, dahil natapos ng bigaan ng ating mga kasamahan yung mga biga, pabubuhusan na natin. So bali naglatag pala ako dyan ng wiring. So isinama ko na din sa wiring para tago yung ating flexible hose sa ating biga, di na makita sa ating trusses. So dahil dito sa labas walang ceiling, so open lang yan, bali kaya pinakain ko na lang sa ating biga yung ating flexible hose para sa mga ilaw. So yung pinakain ko na flexible hose para sa ilaw, dito lang yung sa may terrace, bali yung sa may kwarto, at nakain ko rin yung para sa ating switch sa puntang baba para din tayo magtik-tik pagdadaanan ng ating flexible hose sa ating biga. Pinakain na lang natin, pinatagos natin sa baba. At syempre dun rin sa ating magiging trusses, nagabag din tayo dyan ng bakal para sa pagwiwildingan natin, para kapit na kapit, dahil mahirap pag nag-trusses tayo na walang bakal na nakabitaw sa ating pagwiwildingan. So pangit pag binabaon lang sa ating biga, kaya ako pinapakain ko yan para matibay. So, bali makikita ninyo na lang dyan, may mga nakabaon dyan na bakal sa part ng ating mga binubuhusan para sa pagkatamaan ng ating trusses. So ganun pa rin ang ating ratio ng pagbuhos sa ating biga, yung halo 1, 3, 4. So ibig sabihin 4 na graba, 3 buhangin yung ating ratio. So yung halo natin yan mga kauragon, class B po yan mga kauragon. Kung sa mga engineer or architect, yan po ay class B na tinatawag. So dito natapos na nating buhusan. So ayan, kumuha na nga ng mangga dahil malapit lang yung puno sa ating binubuhusan. So kaya kumuha na sila ng mangga, kumakain-kain na. So ayan yung buhos natin. So naglagay tayo ng sako dyan para stop lang muna, para dito kasi sa ating yan, dito sa ating canopy ay sabay natin yan sa ating buhos sa ating biga para isahan lang at matibay. So di natin binuhusan yung biga dito sa may canopy para isahan lang yung buhos natin para kapit na kapit yung ating biga na hindi lumundo. Hi, Col! Unsa man ay mo, Col? May ano ka pala doon, sabi?